Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Yung mas malakas na palakpak para kay Jesus. Come on. Amen. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nakakasama natin ngayong araw na ito. Naniniwala po ako na kung saan tayo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Naniniwala po tayo mga kapatid na kung saan yung pagmamahal ng ating Panginoon ay sapat na para sa lahat ng ating mga alalahanin at ating mga pinagdadaanan. Kapag naintindihan mo ang pagmamahal ng Panginoon, that settles it. Ayun na yun. Ayun na yun. Kung nauunawaan natin kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kataas ang pagmamahal ng ating Panginoon, ma-establish ka at magiging stable ka lalo na pagdating sa iyong pananampalataya. Praise the Lord. Salamat sa bawat isa na nandirito ngayon. Hindi natin maintindihan ang ating panahon. Nasa transition stage ang ating panahon ngayon. Kaya minsan sobrang init, minsan sobrang kulimlim, umuulan. Pero ang matindi dyan, nagbabago man ang panahon, hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya tayo nandirito ngayon dahil yun ang dahilan kung bakit tayo nandirito at sumasamba sa ating Panginoon kasi yung pagmamahal na yon ay hindi nagbabago. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin ng good morning, yung nakaka-bless na good morning. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay nasa last and nasa 4th and final installment po tayo ng ating series. Pero next week po, pag-pray po natin yung ating panibagong series. Ang title po nito ay The Rest. Jesus, ibig sabihin ng di-rest na yun, yung death, saka resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Para lalo natin mas maintindihan kung kaano katindi ito at ano ang kapangyarihan na nadudulot nito pagdating sa atin. So pag-pray po natin, very life-changing ito. Maganti rin na preparation, lalo na pagdating sa preparation din na ginagawa natin pagdating sa Holy Week. At naniniwala po ako mga kapatid na hindi lang ikaw ang deserving na makapakinig nito. Imbitahan mo rin yung mga mahal mo sa buhay dahil naniniwala po ako na hindi lang po iisa, dalawa ang ginagamit dito ng Panginoon kundi tayong lahat ay magiging, una, pagpapalain ng Panginoon, pangalawa, tayong lahat ay magiging pagpapala para kay Lord at maging sa ibang tao. So praise the Lord. Magandang araw po ulit, magandang umaga, magandang hapon sa mga first time po nating nakasama ngayon. Naniniwala po tayo na kung saan hindi po nagkataon na tayo ay nagkasama-sama ngayong araw na ito. Ito po ay tinaon ng ating Panginoon because everything happens for a reason. Patuloy ka lang sa Panginoon, just sit back and relax at naniniwala ako na tayo ay katatagpuin ng ating Panginoon sa bawat isa na nandirito every Sunday. Rain or shine, anuman ang sitwasyon, nasa mood ka man o wala, pero patuloy kang nananambahan, patuloy kang naglilingkod, patuloy mong ginagampanan, yung gampanin mo para sa Panginoon. The Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ka man makita ng mga mahal mo sa buhay, hindi ka man makita ng boss mo, hindi ka man makita ng kung sino-sino na kung saan. Gusto mo sanang mapansin ka at yung effort mo. Tanda mo kapatid, si Lord hindi mamimiss yung effort na yan. God honors efforts. Ino-honor ng Panginoon yan at bahala na ang Panginoon mag-reward. Sinabi ko nga, si Lord ay nagbibigay ng grace. Hindi mo deserving pero ibibigay niya. May ganun si Lord. Pero si Lord ay nagre-reward din. Ibig sabihin kasi deserving mo. Kaya kanya bibigyan ng reward. So ganun po ang Panginoon. I don't know kung ano yung grace na kailangan mo kay Lord ngayon ay kahit di mo deserving. Pero alam mong ibibigay ng Panginoon. Pero hindi ko alam kung ano yung ginawa mo naman para sa Panginoon. Tandaan mo si Lord ay nagbibigay ng reward. So purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala ko na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa kanyang makapangyarihan na salita na kung saan hindi lamang mag-i-inform sa atin, kundi higit sa lahat magta-transform sa ating buhay. So let's get started. Alam niyo po ba that the year 2022 is a year of separation? Sinabi po ng isang Feng Shui expert sa CNN Philippines, yung January 4, 2022, sinabi niya, year 2022 is the year of separation. At sinabi naman po, mga kapatid, sa dailyguardian.com, sa kanilang opinion na part, sinabi doon, noong December 22, 2023 po, it is sad to admit, sinabi doon, that 2023 naman was definitely the year of the breakups. Dahil nga, syempre, yung mga sa mga sikat na
na mga personalities na kung saan nagkakasabay-sabay, nagkakasunod-sunod, na mga hiwalayan at pagdating lalo nung 2021 pa lang, 2021, ay pataas ng pataas yung paghihiwalay ng mga mag-asawa kung kailan yung mga magkakasama. Ito yung panahon na kung saan magkakasama naman sila sa loob ng bahay. 2021 yon. Nakita nila, ba't tumataas itong separation rate saka divorce rate dito sa buong mundo? Kung kailan magkakasama sila. Iba kasi yung magkakasama kayo pero may kalidad yung oras, iba rin yung wala. Magkakasama nga kayo, lahat naman kayo nagsiselfone. Wala rin silbi yun. Ano yun, nag-uusap kayo sa cellphone, kumusta ka? Okay naman ako, katabi mo lang yung kausap mo, nagchat-chat pa kayo. Nagsasayang pa tayo ng panahon doon. Hindi natin sinabing masama ang gumamit ng mga gadgets na yan. Kinakailangan, harapin natin yan. Yung mga hindi marunong gumamit yan, mapag-iiwanan yan. Mapag-iiwanan individually, pati yung kung may company ka, pero sanay ka pa rin sa dati, mapag-iiwanan ka. Kahit anong gawin mo, walang mangyayari. So, kailangan tayo ay sumasabay dun sa pagbabagong yon. Pero of course, pagbabago na kung saan makakaluwalhati sa ating Panginoon. Pero ano nangyari? 2021, 2022, 2023. Year of breakups now, year of separation. Dinideclare nung iba. At of course, nakikita naman talaga kasi nga, pamantayan lang naman nila doon. Yung mga sikat na mga personalities, di lang yan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam niyo po ba mga kapatid, UP Population Institute, sinabi on November 7, 2022, sinabi nila that 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. At sinabi nila that the common reasons for not being raised by both parents, and sinabing ganon, include number 1, any parent working away. 45% ng mga kabataan na walang mga magulang, hindi dalawa yung magulang nila na nagre-raise sa kanila, 45% doon dahil nagtatrabaho yung magulang at malayo. Yun yung number 1, 45%. Malayo yung magulang nila, hindi sila aasikaso ng mga magulang nila. 38% is because of marital separation. Dahil naghiwalay yung kanilang magulang, kaya isa na lang ang nagre-raise. At 17% lang po yung death of any parent. So, ano na lang siya, kumbaga panghuli itong kamatayan na ito, kaya isa na lang yung nagre-raise sa kanya, wala siyang magulang. Pero yung number 1, number 2, mabigat ito, yung parent working away at yung marital separation. Kaya nga sinasabi natin, hindi lang naman pagkakaroon ng broken family ang problema dito. Mabigat na problema natin ngayon, hindi lang naman pagkakaroon ng broken family, but kundi pagkakaroon ng dysfunctional na family. Yung magkakasama tayo, but you are not functioning. Kung sino ka bilang anak, kung sino ka bilang nanay, kung sino ka bilang mga magulang. Kaya ganito po ang nangyayari ngayon. 1 in 3 Filipino youth grew up without both parents. At ang maganda na may positive. Of course, may positive na nangyayari pa rin out of this kung matitrain yung bata. Hindi naman lahat natitrain. Una, hindi lahat natitrain at hindi lahat trainable. Yung iba dito pa nga nagtagumpay. Kung tama magiging mindset niya, mindset ba? At kung nagiging tama pananaw niya, magiging tama training niya. But most of them, hindi po. Kaya sira ang kanilang buhay. Kaya nga tanong ng iba, kung pwede lang sana, kung pwede lang sana na walang hiwalayan, yun sana ang maganda. But alam niyo po ba mga kapatid, na pwede? Yung pag-uusapan natin ngayon is about this. Pwede nga mag-iwanan di pwede rin manatili. Di ba lagi ko nga sinasabi, pwede nga mag-away di pwede rin magmahalan. Pwede pala mag-away Napili mo nga maipag-away, di pwede mo rin mapili magpatawad. Still a choice. Yung pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importante para nang sa gayon, ma-prevent yung mga hindi magagandang pwedeng maging epekto nito sa isang
tao, sa isang individual, sa isang pamilya, apektado din nito pati negosyo. Maniwala kayo kung may negosyo ka. Tapos yan. Recently, may nagpadala sa akin, may na-disbar noong nakaraan. Na abogado because ng babae, yung isang abogado. Na-disbar siya. Pero alam niyo po, bukod dun sa karir, negosyo at higit sa lahat, yung pananampalataya natin, apektado ito. Kung pwede lang sana na manatili, maganda sana. Ulitin ko, pwede. May mga bagay, ang tinatawag ko dito, actually may libro siya na is one of my favorite books ay yung Unnecessary Endings. Okay? Next time pag-uusapan natin yon. Kasi yung tema ng librong yon, when good things begin, when bad things end. Okay, pero yung pag-uusapan natin ngayon, madali lang maghiwalay eh. Maniwala kayo. Kahit yung kaibigan mong katabi ngayon, ang dali-daling hiwalayan yan. Ang dali-daling magsulian ng kandila. Pero pag-usapan natin ngayon, paano mananatili? Paano mananatili? Ano ang dapat natin gawin para nang sa gayon, ma-prevent natin yung mga matitinding consequences, yung mga matitinding damages na pwedeng mangyari dito. Baka kasi gawin na lang natural ng mundo ito. Siyempre, madali lang naman intindihin yan. Kaya naman natin intindihan yan. Pero pwede ba pag-usapan natin kung paano tayo magkakaroon ng isang unbreakable na relationship? Dahil ang akala ng iba, mahirap. Madalas lang sinasabi, it is easier said than done. But lagi ko rin sinasabi, yes, it is easier said than done, but it can be done. Sabi mo nga sa katabi mo, it can be done. Tama, mahirap. Hindi porket mahirap, imposible na. Dahil may pamantayan ng Bible, ang daming examples ng Bible kung paano mangyayari ito. I want you to open your Bible with me in Ruth chapter 1, verses 16 through 19. Ruth chapter 1, verses 16 through 19. Verse 16, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. 17, wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, he gave in. And so the two of them traveled on together to Bethlehem. Sabihin nga po natin, together. Posible naman pala. Posible naman pala itong together na ito. Posible naman pala itong forever na ito. Sakalang magkakaroon ng forever kapag meron mo ng together. So wag ka mag-e-expect na may forever kapag walang together. So kinakailangan, ito muna may establish sa atin. Kinakailangan, ito muna ang mangyari natin. Don't expect your forever if you don't have together with each other. Kailangan meron muna nun. Kaya lang ang tanong, sinabi ko nga, di mo na kinakailangan tanong kung posible ba ito. Yes, it is easier said than done, but it can be done. But the million-dollar question is, how? Hindi ko na iisa-isahin kung ano pa ang epekto kapag nawasak ang isang relasyon, kahit na nga, lalo na yung tamang relasyon. Kahit sa family o sa friendship, ano yung pwedeng maging epekto nito? Ulitin ko may tinatawag na necessary ending. At may tinatawag din na unnecessary ending. At yung unnecessary ending na yon, magde-develop siya ng hindi maganda sa pagkatao, both ng iniwanan sa kanang iwan. Makakapag-develop siya ng hindi maganda kapag hindi ito na-process ng maayos. But, pwede ba bago gamutin? Pwede bago gamutin, sana ma-prevent muna. Kaya nga yung principle na prevention is better than cure. Ay mas maganda pa rin siya. The story of Ruth and Naomi ay napaka-ganda nito mga kapatid. Napaka-masalimuot pero napakaganda. Nagkaroon ng matinding famine sa Bethlehem. Uy, Bethlehem! Alam niyo po ba ibig sabihin ng Bethlehem? House
of bread. Tapos walang bread. Parang ganito, house of food pero walang food. Napansin natin yon? And then nag-decide sina Elimelech na asawa ni Naomi at si Naomi na pumunta sa isang pagan country na ang pangalan ay Moab. At doon sa Moab, nung pumunta sila, tinakasan nila yung problemang yon. Yan nga ang tanong dyan. Next time, pag-usapan din natin ito. Solusyon ba talaga yung ganyan kapag may problema? Umalis silang dalawa, pumunta sa Moab. At pagdating nila doon sa Moab, yung inaasahan nila, na ayos ng kanilang buhay dahil may tagutom doon sa Bethlehem, pagpunta nila doon namatay si Elimelech. At yung dalawang anak ni na Elimelech at ni Naomi na sina Malon at Kilion ay nag-asawa. Si Malon na pangasawa niya, yung babaeng nagngangalang Orpa, at si Kilion naman na pangasawa niya, ang babaeng nagngangalang Ruth. Sila ay mananampalataya. Yung mga lalaking ito at napangasawa nila, mga hindi mananampalataya. And then after that, after ng kasalang iyon, yung mga anak na naman ni Naomi, sila naman ang sumunod na namatay. Nauna yung tatay, sumunod yung dalawang anak na lalaki. Then Naomi is left alone, bitter and heartbroken. So Naomi tells her daughters-in-law to pack up and leave because there is no reason for them to stay around. Naomi can see no hope for the future, no hope for marriage for the two young ladies, no future in sight for any of them. At alam niyo po ba, Naomi develops a pessimistic view of life. Talagang naging negative yung tingin niya sa buhay. Ikaw ba naman eh? Kumbaga ang alat na ng naging buhay niyo sa Bethlehem. Kaya nga umalis eh, nagsasapalaran. Sa kanilang pakikipagsapalaran, punta sila sa Moab. Doon pa nawala. Si Elimelech, yung asawa niya. Tapos nag-asawa nga yung mga anak niya naman nawala. Anong mararamdaman mo nun? Kaya maiintindihan natin itong pinagdadaanan na ito ni Naomi. At sinabi niya sa kanyang mga daughters-in-law, pati kayo magbalot-balot na kayo. Wala kayong pag-asa sa akin. Kumbaga, deep inside, parang sinasabi mo, madadamay lang kayo sa kamalasan ko. Ako ka po natin yung kwento. Dadamay lang kayo. Lahat ng dumidikit sa akin ang binamalas. Sa Israel dati, hindi kami naniniwala sa malas. Pero parang minamalas na buhay ko. Parang gano'n ang dating. Magbalot-balot na kayong dalawa, iwan nyo na ako. At ang nangyari dyan, si Orpa, di umalis. Umalis na. Tapos may isang babae na kung saan nagngangalang Ruth, siya yung nanatili sa kanya. And it didn't matter how uncomfortable the journey was going to be. It didn't matter whether there was going to be food to eat sa kanilang pupuntahan. But Ruth was determined to stick with Naomi. So ito ngayon yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled The ABC of Unbreakable Relationship. The ABC of Unbreakable Relationship. Basic, ABC. I-basic lang natin ito. Kapag meron ka nito, maniwala ka kapatid, may laban ka. Batang may laban ka. Babae at lalaking may laban ka. Pamilyang may laban ka. Sa mundo ngayon na winawasak ang pamilya, sa mundo ngayon na winawasak ang relationship, may panlaban tayo dito. Ano? Basic. Huwag na natin pahirapan. The ABC of Unbreakable Relationship. How to build an unbreakable relationship. You must do something. Paano ba ako magbibuild ng isang unbreakable na relationship? At naniniwala ako mga kapatid, na kaya mo maririnig ito, dahil may gustong gawin si Lord sa buhay mo, sa pamilya mo,
At gagawin ito ng Panginoon na paghahanda para sa mga future endeavors mo. Sino na po ang ready at excited ngayong umagang ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number one. Makikita natin ito. Tingnan muna natin sa verse 16. But Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back." Bigat, no? Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. How to build an unbreakable relationship? Ano tong ABC na ito? Letter A, adjust. Sabi nga po natin, adjust. Unbreakable relationship requires intentional adjustment. Napaka-importante na dapat marunong tayong mag-adjust. Makinig pong maigi, mga kapatid. Mahirap mag-advance ang relationship na hindi marunong mag-adjust. Hanggang first year anniversary ka na lang, maniwala ka. O kaya hanggang monthsary ka na lang. Yung iba, weeksary. Para lang may ma-celebrate. Yung iba, daysary yata. Napaka-importante ng adjustment. Napaka-importante ng adjustment. Ulitin ko, mahirap mag-advance sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-apat, sa panglima. Mahirap mag-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Now, paano ba mag-adjust? Ano ang gagawin natin? Two things, mga kapatid, na makikita natin dito. First, be flexible. Sinabi niya dito, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Kung saan ka pupunta, ayoko dyan, mainit dyan. Ayoko dyan, malamig dyan. Walang mangyayari. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. So show your love by being flexible. Hindi laging pwede yung ito kasi ako eh. Ikaw na naman. Paano ko sasabihin niya rin, eto naman ako. O, di kayong dalawa, magkaiba na. Tama naman yun. Pwede bang adjust din? Hindi laging pwedeng ipipilit, hindi pwedeng selfish. May mag-a-adjust na iba, pero marunong ka rin dapat mag-adjust. Alam mo kasi, ito na nakasanayan ko eh. Yan ang mangyayari. Kahit saan grupo, kahit sinong tao, ulitin ko, mahirap mag-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Mahirap mag-advance sa isang kumpanya, mahihirapan mag-advance ang isang organization na hindi marunong mag-adjust. Napatunayan na yan ng pandemic na ito. At sinabi nga nila, hindi ka naman totally talaga binago ng pandemic eh. May ni-reveal lang din talaga na matindi ang pandemic eh. Kung ano yung mga paghahandang ginawa mo before na nangyari yon. So napaka-importante mga kapatid yung adjustment na ito. How? Be flexible. Wala ka pa sa eksena ng buhay ko. Ito na ginagawa ko. Tama yun. Dalawa na kayo ngayon. Tatlo na kayo ngayon. Mag-a-adjust ka talaga. Kung panganay kang anak, dati puro Promil, puro S26 ang inumin ko. Ngayon, Birch 3 na lang. Everybody's milk pa. Ito na lang. I-adjust ka. 5 na kayo. Hindi mo na lang. Kung ikaw, tama kasi ikaw lang ang focus dati. Kaya lang 5 na kayo. Siyempre, ang daming gastos. Be flexible. Nakakapa sa buhay ko, ito na ginagawa ko, ganun nga yun. Nung wala nga, paano ngayon, nandito na nga. Anong gagawin natin? Hindi kinakailangan natin mag-adjust. Bakit? Pag hindi ka flexible, hindi ka maigil dito. Pag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Pag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Mahihirapan ka lang at mahihirapan lang ang mga tao sa'yo. Because if you're not flexible, you are breakable. If you're not flexible, you are disposable. Pag ang isang bagay hindi flexible, di ba? Mabilis maputol eh. If you're not flexible, you're disposable. Kaya madalas yung mga napapalayas, nawawala sa trabaho, nawawala sa isang grupo, ay yung mga taong hindi
flexible. Madali kang sabihin, you're fired, hindi ka bagay sa kumpanyang ito, kasi hindi ka flexible eh. Napaka-importante ng flexibility sa buhay ng isang tao. Kaya nga someone said, when it comes to impossible to go back, when it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. Ulitin ko Nabi niya, when it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. Imposible nang gawin ulit ito, kaya mahirap na. Kaya nga, mag-create ka ng new normal mo. New normal sa relationship, new normal sa family, new normal sa ganitong sitwasyon, and then saka ka mag-adjust doon. May kakayahan naman ng taong mag-adjust. Maniwala po kayo. May kakayahan ng taong mag-adjust kung gugustuhin niya. Ulitin ko, hindi mag-a-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Paano ba mag-adjust? Be flexible. Second, be teachable. Sabi dito, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. Alam naman natin, my God. Na ang Israel, mga kapatid, kasama sa edukasyon nila yan, pag-aaralan kung sino ang Diyos, how to love God and how to love people. Bata pa lang, pinamemorize na talaga ang Torah. Kinakailangan, maghahanap ka rin ng rabbi mo. Ganun sila. Yung educational system nila. Hindi siya papasok sa isang bansa na kung saan hindi niya pag-aaralan yon. So if you really want na matutong mag-adjust, mga kapatid, be teachable. So dito makikita natin, the truth is willing to learn. Pwedeng sabihin mo, pasensya na kung naging ganito minsan ang reaction ko, but don't worry, I'm willing to learn. Nakuha natin, mga kapatid, are you willing to learn? Kasi mahirapan ka mag-adjust kapag hindi ka flexible at hindi ka teachable. Your people will be my people and your God will be my God. Alam naman po natin yan. Nung naging single ka, tapos nung nag-asawa ka, laking adjustment. Dalawa pa lang kayo nun. Nung nagkaanak na, bibili ka na ng gatas. Ang mahal na ng diaper. Magkano na vaccine ngayon? Kinumpute ko nga, magkano ba vaccine ni JC? Sabi ko, magkano? Gumagastos yata kami noon ng nasa 150,000, lahat-lahat. Sayang, pambili ko na sana ito ng ganito. Sayang ka pa ng sayang, may anak ka na nga. Mag-a-adjust ka talaga. Ganun talaga buhay. Hindi mo kinakailangan mag-regret. Part talaga ng buhay ang adjustment. Part ng advancement ang adjustment. Part siya kung gusto mong mag-advance, kinakailangan mag-adjust ka. Sabi mo nga sa katabi mo, adjust. Adjust lang. Ganun talaga yan. Parang upuan lang yan. Pag waluhan, kahit masikip na, 7 pa lang, adjust talaga. Kailangan talagang ganun sa buhay para magkasya. Adjust. Indira Gandhi once said that life is a continuous process of adjustment. Ang buhay po natin ay continuous ito na proseso ng pag-a-adjust. Why? Tandaan natin, mga kapatid, that the only constant in this world is change. Nagbabago ang panahon, ito na naman, a-adjust ka na naman. Kasi pagtungtong ng March, April, May, sobrang init niyan. Kami nga, mga nakaraan, mambihira kung kailan naman patag-init na, ngayon pa nagluloko tong aircon na ito eh. Lalo na kagabi, pambihira, 3 electric fan na yata, 2 na pala. Yung nilagay ko dun sa room, pero okay pa naman ng konti yung aircon. Parang hindi na rin eh. Parang fan na lang yung maaandar. Anong gagawin mo? Magwawala ka? Hindi mag-adjust ka. Lagay mo electric fan, wala kang electric fan, di magpaypay ka. Dati nga, sabi ko, nagpapaypay nga ako eh. Paypayan mo kapatid mo, paypayan mo kung sino-sino. Ganun talaga. Anong gagawin mo? Mag-adjust. Para mag-advance. Again, how to build an unbreakable relationship? Letter A, adjust. Sabihin po natin ulit, adjust. Adjust. Ka mag-alala.
Hindi lang naman ikaw nag-a-adjust, ang daming tao nag-a-adjust din sa'yo. Ako dati, pag naiirita ako, halimbawa, adjust ka ng adjust, nagiging flexible ka na. Pag naiirita na ako, iniisip ko rin, ako rin naman, dami nag-a-adjust sa akin. Dami nag-a-adjust sa ugali ko. Ang dami nag-a-adjust sa leadership ko, adjust. Ng konti. Nakuha po natin siya. Because life is a continuous process of adjustment. Hindi pwedeng hindi marunong mag-adjust kapag gusto mong mag-advance. So be flexible and be teachable. Sa pamamagitan yan, matututo ka na mag-adjust. Kasi willing to learn ka. Handa kang matuto at handa kang mag-adjust ng bahagya. Because kung pag hindi ka flexible, ikaw ay breakable. Madaling mabalik ang isang bagay na hindi flexible. Kahit saan ka pumunta, lagi ka na lang mawawala. At lagi kang mawawalan kapag hindi ka marunong mag-adjust. Letter B. Sabi dito, chapter 1 verse 16 ulit. Ruth said to Naomi, "Do not say that I must leave you. I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I belong to them too. Your God will be my God." How to build an unbreakable relationship? Letter A, adjust. Letter B, blend. Pag sinabing blend, mix with another. Merge with another. So that one is not clearly distinguished from the other. Ulitin ko yun, ha? Pag sinabing merge, ibig sabihin, ikaw ay magmimix sa kanila, para nang sa gayon, hindi masyadong malaki yung pinagkakaiba. Kaya napansin mo, you belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God. Kaya nga, hindi pwede yun na, sige, ikaw mag-church ka. Ako, ilang ako dito sa bahay. Hindi maganda, blend buti pa blend 45 eh. Pero yung blending parang hindi maganda. Ikaw, Diyos mo, nuod ka na nuod dyan. Samantalang kami, nag-hallelujah, praise the Lord. Ng mga anak mo. Hindi pwede yun. First, mga kapatid, it means personal involvement. Pag sinabing blending, it means personal involvement. Kasi okay yan sa una, pero sa susunod, baka hindi maging magandang epekto niyan sa inyo, sa mga anak mo, sa inyong dalawa, kakayanin yan sa una. Pero hindi magdudulot yan ng maganda kapag hindi marunong mag-blend. So, paano ka mag-blend? Number 1, personal involvement. So, Ruth was telling her na, alam mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, paglilingkuran ko na rin, yung Diyos na sinasamba mo, yun na rin magiging Diyos ko. Kasi sa kanila sa Moab, ang dami nila mga Diyos-Diyosan doon. Ang hirap mag-adjust, di ba? From napakaraming Diyos sa nag-iisang Diyos. Kailangan niya, tatanggapin niya daw yun. Ang galing nito. Ano man ang mangyari sa'yo, kasama mo ako. Yung sinasamba mo, sasambahin ko na rin. By the way, kung tama Yung mga kasama mo, kasama ko na rin. So show your love by involving your life to someone you love, even in tough times. Mapapakita natin yung pagmamahal natin sa pamamagitan nito. Involve yourself. Kapag mahal mo si Lord, dapat ini-involve mo yung sarili mo dun sa mga mahal niya, sa mga ipinapagawa niya. Nakuha po natin yun. Napaka-importante ng involvement. Pag mahal mo talaga yung isang tao, involve ka dapat sa buhay niya. Kasi maraming mga tao interested lang, but hindi sila involved. Hindi talaga magiging matagumpay yan kasi baka masanay na lang sila na wala ka sa buhay nila. Madali lang niya maintindihan sa una. Kaya lang masasanay, wala naman siya. Walang involvement So, napaka-importante ng personal na involvement. Gumawa ng paraan para ma-involve sa buhay
ng mga taong mahal mo. If you love God, if you love His church, dapat kasali ka at kasama ka sa mission nito. Hindi pwedeng kayo na lang. Hindi pwedeng sila-sila na lang. Hindi pwede. Bakit? Ang totoong in love ay involved. Ulitin ko, ang totoong in love ay involved. Kapag hindi mo gagawin ito, malamang ito ay madidissolve. Kapag hindi ka involved, madidissolve yan, maniwala ka. Napaka-importante ng involvement. Yan ang pagbiblend. Personal involvement. Hindi man talaga parehong-pareho, pero gumagawa ng paraan na ganito yung gagawin natin. Hindi pwede. Sumasamba ako sa isang Diyos, tapos ikaw, ang dami mo Diyos-Diyosan na sinasamba. Kaya nga kapag pipili, para sa mga singles dito, kapag pipili ka ng mapamangasawa, alam mo na. Ikaw nagtatides, ikaw nag-o-offering, nag-expansion ka pa, nag-first fruit siya. Tapos siya, sayang ang pera dyan, sayang ang pera dyan. Biruin mo, pinanghinayangan mo yung bibigay mo kay Lord. Si Lord kaya manghinayang din. Ay, sayang yung hininga sa'yo. Hindi na kita bigyan ng hininga. Panghinayangan ka rin kaya ni Lord. Alam mo, yung ganitong tao, nakakapanghinayang pagpalain yan eh. Alam mo, nanghihinayang ako kung binigyan kitang paa. Binigyan kitang kamay. Binigyan kitang utak. Pag kay Lord mo ginagawa yan, tandaan mo, you cannot outgive God. Kasi mahal mo si Lord eh. Then in the first place, alam mo na siya naman ang dahilan kung bakit ka ganyan. Kung bakit ka pinagpapala. So napaka-importante ng personal involvement dito. Hindi pwedeng ikaw lang ang sumasamba ng tama. Hindi pwedeng, alam mo ikaw lang ang gumagawa nito. Magiging problema talaga ng malaki yan. Magiging malaki talaga ang problema. Ang ganda nga rin ng testimony natin, yung kanina. Ay, yung nakaraan, di ba? Yung sa Amazing Mango ba yun? Ay, di ba? Una, yung asawa niya, ay ayaw naman talaga. Yun nga, may mahirap doon. Kaya lang, sabi ko, kaya naging posible ito kasi nanindigan. Yung mananampalataya, nanindigan siya na paglilingkuran niya ang Panginoon. Gagawin niya to no matter what. O, manindigan ka sa tama, tignan mo. Baka sakaling mahawa mo. Ang problema, pag nagpahawa ka sa mali, di hawa-hawa na yan. Involvement. Pag mahal mo, willing ka mag-involve. Second, mga kapatid, it means sense of belongingness. Para yung blending. Two hearts that beats as one. Napaka-importante, mga kapatid. Una, personal involvement. Dapat parte ka sa ginagawa niya o kaya may involvement ka sa buhay niya. Second, sense of belongingness. Tignan nyo, you belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God. Magiging parte ninyo ako. Handa siyang maging ganun. Handa siyang maging parte ng buhay ni Naomi. So the sense of belongingness, also known as the need to belong, refers to human emotional need to affiliate and be accepted by members of a group. Mag-a-affiliate ka. Gagawa ka ng paraan para maging accepted ka dun sa group na yon. Kaya nga, sinabi ko, hindi pwede na sila lang nag-a-adjust sa'yo. Halimbawa, pupunta ka sa isang trabaho. Gagawa ka ng paraan. Hindi lang laging sila. Gagawa ka ng paraan. Paano ka magiging belong dun sa grupong yun? Huwag mong isipin lagi, ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ako magpapapansin sa mga to. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi pwede sa buhay yung walang pakialam. Sila kaya di walang pakialam sa'yo. Tatampo ka na naman. Hindi pwede sa buhay na wala kang pakialam. Pag pumunta ka sa isang lugar, pag may ginawa kang isang bagay, pag nagko-close ka ng deal, hindi pwedeng siya lang may pakialam sa'yo. Dapat din may pakialam ka dun sa kliyente mo. May kasunod pa yan, maniwala ka, pag naramdaman nila na concern ka sa kanila. At hindi lang pera ang kailangan mo sa kanila. Kaya nga napaka-importante nitong sense of belongingness na ito, gagawa ka ng paraan. A sense of belonging happens when people are willing to make an effort to reach out to others. So nagkakaroon pala ng sense of belongingness kapag gumagawa ka ng effort para mag-reach out dun sa iba. Alam niyo po, marami na po ako nakausap ng mga sagad na introvert. At ang mga introverts, mabubuhay yan. Actually, kaya niya mag-isa, kaya niyang ganyan, kasi usually sila yung mga writers ng libro, sila yung mga composers. Kasi kaya nila na matagal na panahon na mag-isa sila, pero walang ganun tao na sagad
Mahirap yung extreme. Because no man is an island. Kanino mo ibebenta yung kanta mo? Kaya nga may kasabihan nga, yung sinasabi nga tayo madalas that success is always connected to people. Hindi ka magiging matagumpay na teacher kahit na summa cum laude ka pa at top 1 ka pa sa board exam kung wala kang estudyante. Hindi ka magiging matagumpay na abogado kahit na top 1 ka pa sa bar exam at valedictorian ka pa kapag wala kang kliyente. Hindi ka magiging matagumpay na doktor kahit number 1 ka pa sa board exam kapag wala kang pasyente. Your success is always connected to people. Gagamit lagi ang Panginoon ng mga tao sa buhay mo. Una, para maging pagpapala ka sa kanila. Or pangalawa, para maging pagpapala sila sa'yo. Sense of belongingness. Gagawa ka ng paraan para maging belong ka doon sa grupo. That's blending. Nakakaiwas ito ng malaking gulo. Again, many are interested, but few are involved. Are you willing to blend? Ulitin ko, kapag hindi natin ginawa ito, baka makasanayan ng mga tao na wala ka naman talaga sa buhay nila. Eh di madali. Madali kang tanggalin, madali kang mawala, kasi wala ka naman talaga. Nakana po natin yun, masasanay sila. At ikaw din, baka masanay ka. Wala na. Hindi na mangyayari ito. Kaya madaming mga breakable na relationship kasi may tao na hindi marunong mag-blend. Hindi marunong mag-involve. Hindi marunong sa sense of belongingness. Again, merge so that one is not clearly distinguishable from the others. Blend, it means form a harmonious combination. Hindi man siya perfect combination lagi. Pero harmonious, gagawa ka ng paraan para hindi laging may gulo. Blend. Sabi nga po natin, blend. Ang taong, ulitin ko ang taong in love talaga ay involve. Ay involve. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. So how to build an unbreakable relationship? Number 1, adjust. Letter A. Number 2, blend. It means personal involvement and sense of belongingness. Kaya nga, isa sa napaka-importanting skills na dapat ma-develop sa tao, whether ikaw ay introvert or extrovert. Ano yon? People skills. Natututuhan yan. Basta willing to learn ka, wala ako niyan dati. Kung meron man magsasabi na hindi ko kaya yan, ako po yun. Pero natututuhan yan. Pwedeng matutuhan. Mahihirapan ka lang pag patuloy mong kinasanayan yan. Pwede ka magpaturo, pwedeng unti-untiin mo. Ito, baka lang susuko, mapapansin mo, mangyayari na yan. Kasi ulitin ko, no man is an island, di pwedeng nabubuhay ka sa mundong ito mag-isa. At hindi pwedeng yung mga tao lang ang nag-a-adjust sa atin. Hindi pwedeng yung trabaho lang natin nag-a-adjust sa atin. Tayo rin dapat ay nag-a-adjust para sa kanila. At tayo rin dapat ay marunong mag-blend. Pinipilit nilang mag-blend sa atin, pero tayo naman, hindi natin ginagawa yon, mawawasak talaga siya. Kaya nga, napaka-importante ng blending na ito. Subukan mo yung kakanta tayo dito. Nasa key of A na tayo, tapos nasa key of H ka. Hindi ba ang pangit? Kaya maraming pangit na relationship kasi may isang tao na hindi marunong mag-blend. Hindi matagumpay ang isang kumpanya kasi may mga tao na hindi marunong mag-blend. Gusto ng sweldo. Oo, pero yung ikaaayos ng kumpanya ayaw. Ano yung ipapansweldo sa atin? Ano yung itataas sa atin? Sira nga. Blending. So natin na maayos na pamilya, so natin na maayos na relationship, blending. Hindi man perfection, but learn. Natututuhan yan. Natututuhan siya kung gugustuhin. Last but not the least. Letter C. Verse 17. Wherever you die, I will die. And, lupit nito. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate
us how to build an unbreakable relationship. Letter A is adjust. Letter B is blend. Letter C, commit. Wherever you die, I will die. And there I will be buried. Sinabi niya dito, may the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Commitment. Wala yan together na yan. Magiging breakable lagi ang isang relationship mo, relationship ko, kapag hindi ka magde-decide na mag-commit. There are two things when it comes to commitment here. First, it involves sacrificial commitment. Hindi lang basta-basta commitment. Dapat sacrificial commitment ito. Ang tawag nga dito ay commitment baboy. Hindi commitment manok. Natandaan niyo po yung kwento ng isang master, na yung manok sa yung baboy, sinabi nila paano nila pasasayahin yung kanilang lugar. Sabi nung manok, ako, sasacrifice ko tong mga eggs ko. Sabi niya ganun, sabi ng baboy, lugi ako. Para mapasaya ko yan, magkaroon ng lechon baboy, kinakailangan buong buhay ko, bibigay ko dyan. Para mapasaya ko. Ang tawag doon, commitment baboy. Handa ka bang ibigay yung buhay mo para dyan sa relationship mo? Kasi yung iba, hindi willing magpalechon manok. Hindi siya willing. Kaya lang sa buhay, napaka-importante ng sacrificial commitment. Why? Because commitment involves tons of sacrifices. Commitment involves tons of sacrifices. Tandaan natin, walang success pag walang sacrifice. Pag sinabing commitment, sacrificial commitment ito. Handa ka bang magbigay ng buhay dyan? Kapag hindi ka pa willing na ibigay yung buhay mo dyan, hindi ka magsasucceed bilang isang general. Hindi ka magsasucceed bilang isang soldier. Hindi ka magsasucceed bilang isang athlete. Kasi buhay ang ibibigay mo dyan. Lahat ng nagtagumpay, binigay yung buhay nila doon sa ginagawa nila. Nagbigay, ibig sabihin nito, nagbigay sila ng matinding sakripisyo. Now, if you don't, kung ayaw mo naman ng significant na success, well, don't commit. Pero kung gusto mo ng significant na tagumpay, mga kapatid, napaka-importante ng sacrificial commitment. Second, it involves radical commitment. Makikita natin, yung sacrificial commitment, 17A. Sa 17B, ito naman. Yung sinabi niya, di ba, sa A, 17A, I want to die where you die. Sabi sa Living Bible, I want to die where you die and be buried. Napansin mo? Commitment. Tapos sinabi niya, susunod, sabi, may the Lord do terrible things to me if I allow anything but death to separate us. Ang bigat nun. Radical commitment. Alam niyo po, sabi sa Tagalog, sa 17, kung saan kayo mamamatay, hindi ko na nalagay dyan, kung saan kayo mamamatay, doon din ako mamamatay at ililibing. Ang bigat nito, parusahan nawa ako ng Panginoon. Nang mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa. Kaya ito yung definition natin ng unbreakable dito. Kasi darating din naman yan eh. Yung mga necessary endings na yan. Darating yung mga natural endings na yan. Pero may mga unbreakable na relationship na kung saan pwede tayo makapag-build. Sabi niyang ganon, parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na maghihiwalay sa ating dalawa. Ang tawag dyan, radical commitment. Hindi lahat kayang gawin yon. Dapat iba. Pag sinabing radical, iba kaysa iba. Huwag ka nang magninegosyo kung pareho ka lang nila. Ulitin ko ha. Huwag ka na magninegosyo kung kapareho ka lang nila. Maniwala ka, mahirapan ka. Sayang lang pera mo. Kailangan lagi ka tatlong bagay pagdating sa matagumpay na negosyo. Kailangan, una, may tinatawag na specialty. Okay, dapat may kakaiba ka kahit paano. Although may pare-pareho, pero dapat kapag sinabing niya negosyong yan, dapat may iba. Anong iba sa'yo?
Anong iba dyan sa negosyong yon? Okay? Of course, staff sa kayong service. Kailangan yung tao mo may pakialam sa'yo. May pakialam dun sa mga tao. Kasi minsan pag wala ka, nakasimangot, nagsasara agad, tinatanong mo, ayaw sumagot. Iba talaga pag yung may-ari, kayo magdedegosyo ka, wala ka, kawawa, sarado lang yan. Kasi ang gusto minsan ng tao mo, hindi man lahat ang gusto ng tao mo, sweldo lang. Tapos kung kani-kanino mo agad ibibigay. Pero pag ikaw ay nakapag-develop ng malupit na staff, mahal ka nila, mahal yung trabaho nila, mahal yung mga tao, panalo ka. Napansin mo, pag pumunta ka sa isang lugar, hinahanap mo kung paano yung mga tao, kung paano kumilos yung mga tao. Kaya piliin mo yung tao mo o i-train mo yung tao mo. Pangatlo yung services. Tinatanong, ano pong kailangan ninyo? Eto po, hindi nakasimangot, ang tagal-tagal na, magbabayad na lang ako, 1 oras pa ako maghihintay dito. Magbabayad na lang ako, ang hirap pa magbayad. Parang hindi ka pa pinapansin, wala na. Kawawa ka naman pag ganun. Nakuha po natin, dapat mag-iba ka. Specialty mo, service mo, saka yung staff mo. Pag yan, kapatid, na master mo, iba ka na. Ganito din dito. Hindi lahat na ganito yung dinideclare nila. Parusahan nawa ako ng Panginoon ang mabigat kapag humiwalay ako sa iyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na maghihiwalay sa ating dalawa. Radical commitment. Handa ka bang mag-commit radically? Iba kaysa ginagawa ng mga kapitbahay mo. Iba kaysa ginawa ng lolo't lola mo dati. Iba kaysa sa mga desisyon na ginawa nila. Pwede bang mag-iba ka na, kapatid? Ganyan na nga nanay at tatay mo. Ito na naman, ginagaya mo. Yung same na kung saan, pamilya na kung saan nasaktan ka, kinokopya mo ngayon. Kung yung tatay mo dati, babaero o lalakero, galit ka sa kanya, ikaw naman ngayon, papalit-palit ka, mayat maya. O ano pinagkaiba ninyo? Ibahin mo, kapatid. Mag-iba ka para hindi ka mag-iba. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-iba. Tawag dito, kapatid, radical commitment. Kasi sasabihin lagi, pare-pareho lang naman yan. Ganyan din yan. Kapatid, patunayan mo na iba ka. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. God made us different for us to make a difference. Lalo pagdating sa commitment natin, kaya nga, true love has sticking power. Ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, may kakayahan yan na mag-stick. Parang stickwell yan. Parang sealant yan. Yung wet and dry na sealant. Kahit na may tubig, nakadikit pa rin siya. Nandudun pa rin siya. Kaya nga commitment, ang tawag doon. Ang commitment, mga kapatid, hindi lang laging for better, kundi for worse din. Ang commitment, hindi lang laging in health, but also in sickness din. Ang commitment hindi lang laging for richer. Kapag may pera, I love you very much. Grabe, mahal na mahal kita. Pag wala ng pera, I hate you. Ayaw na kita. Hindi ganun ang commitment eh. Kasi ang commitment for better, for worse, in sickness and in health, from now on forward, till death do us part. Kapatid, kapag yan, mahirap na ba yung sitwasyon, handa ka pa rin bang mag-commit? Why? Because tough love is tested in tough times. Pag wala ng pera magulang mo, nanay mo, pag grabe, alam, mahal kita, nay, tay, I love you. Tapos pag hindi ka na mabibigyan ng mataas-taas na baon, hindi na pareho yung katulad sa mga barkada mo na mga mayayaman, ayaw mo na. Asa ng commitment? Asa ng commitment? Sana nung maayos ang buhay, commit ka. Yung hindi umayos, commit ka pa rin. Balang araw, baka umayos ang pamilya ninyo, yung buhay ninyo. Nakuha po natin yun. Napaka-importante ng commitment pagdating dito. Tough love is tested in tough times. So show your love by sticking with someone through tough times. Diyan kasi masusubukan ng commitment. Hindi sa panahon na okay kayo. Madali lang yan mag-commit pag okay kayo. May pandate kayong dalawa. Dami yung sasakyan, ganda ng bahay ninyo. What if yanigin yung negosyo nyo? Lahat dumadaan dyan.
Tanda mo kapatid, all successful people have experienced at least one major failure in life. Lahat ng negosyo dumaan doon. What if nung panahon na sinubok yung negosyo, what if nung panahon na sinubok yung pamilya, matras ka na? Kasi gusto mo lang in good times. Tapos nung nawala ako, boom! Saka nag-boom na maayos, diba? Are you willing to commit? Yung mga taong handa lang mag-commit, yun ang magre-remain. Yun ang magre-remain. Kaya nga pagdating mga kapatid ng Great Tribulation sa Bible, nabasa nyo na, yung Matthew 24. Pinag-aralan na natin yan mga kapatid. Huwag imimekos-mekos yung nabasa sa Bible. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sa kanila yun. Sa Great Tribulation yun. Kasi by works na nung panahon na yun, kumananatili sila. Binigyan ka na nga ng pagkakataon eh. Kuha po natin mga kapatid, handa ka bang mag-commit? Gusto mong maranasan tong bagay na ito, kaya lang ayaw mo mag-commit. Hindi pwede. Sabi nga po natin, commitment. Napaka-importante. Are you willing to commit for better, for worse? For richer, for poorer? Handa ka ba? Yung mga taong marunong mag-commit, sila yung makakaranas ng promised land sa buhay nila. Sila yung makakaranas nun. So how to build an unbreakable relationship? The ABC of unbreakable relationship. Ano po yung letter A natin? Adjust. Sinabi natin dito, be flexible and be teachable. Letter B? Blend. It means personal involvement. It means sense of belongingness. Letter C? Commit. First, it involves sacrificial commitment. Bigay ka ng sakripisyo. Anong pwede mong isakripisyo para dito? Para makabangon. Anong pwede mong isakripisyo? Para lang makabawi tayo. Anong pwede mong sakripisyo para umusad ito? Hanap na may isa-sacrifice and then radical commitment. Willing ka ba na mag-change? Willing ka ba na maging iba? Wag lang mag-iba. Willing ka ba na gawin yung hindi ginagawa ng mga hindi nagtagumpay? Minsan ganun kasimple kapatid. Alamin mo yung hindi ginagawa ng mga hindi matagumpay. Tapos yun ang gawin mo, panalo ka. Ang problema, alam mo na nga gawain nila yun, gagayahin pa natin. Huwag lang gayahin. Ginawa na nga nila eh. Kaya nga nakawasak-wasak. Huwag na natin gayahin. Huwag na nating ulitin. Ang tawag doon, radical. Kakaiba. Kasi gusto ni Lord mag-iba para wag tayong mag-iba. Ang mundong ito ay pare-pareho na lang. Kaya tayo mga Kristiyano, gusto ni Lord, tayo ay nag-iiba. Tignan nyo po anong naging resulta. Hanggang 17 yun, di ba? Tignan nyo po yung 18. Tignan nyo po. When Naomi saw, mapilit to ha, kumit-kumit. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, he or she gave in. Bumigay na siya. Sabi, pambihira to. Tindi ng adjustment. Willing siya mag-blend. Willing siya mag-commit. Na ako magawa dito. Ginawa ni Naomi, she gave in. Tignan niyo po 19. And the two of them traveled on together. If we hold on together. Amira, parang 1, 4, 6, 6, 5, 6, 2. I know our dreams will never die. Paborito niya yun, no? Yes, true. To forever. Tandaan mo kapatid, kung wala itong together na ito nila dati, wala ang forever natin ngayon. Bakit ko nasabi to? Ulitin ko, sakalang magkakaroon ng forever kapag meron munang together. Pero ito mas malalim ito kapatid. And the two of them traveled on together. Kung wala itong together nila dati, wala tayong forever ngayon. It means wala tayong eternal life ngayon. Ano ang naging epekto ng pagiging together nila sa future nila at sa future natin ngayon? Tignan natin Matthew chapter 1 verses 5 hanggang 6 and 16. Ito mga kapatid, yung genealogy ng matitinding hari. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Di ba si Naomi?
Yung nagpakilala kay Ruth, tumulong kay Ruth para maging sila ni Boaz. Obed, the father of Jesse. 6. And Jesse, the father of King David. Biruin mo to. Sumama ka lang kay Naomi. Nagkaasawa ka ng napakabait na Boaz. Tapos naging lola ka ni King David. Grabe. Tignan mo ang epekto ng isang unbreakable na relationship. Tignan natin, napakatindi ng epekto. King David, isa sa pinakasikat, pinaka-respetado, pinaka-kinikilalang hari. Hanggang ngayon, kilalang kilala. Wait, there's more. Kung babasahin natin hanggang ending itong genealogy na ito, itong lineage na ito, sa pamilya nila. Verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Hindi lang siya naging lola ni King David, naging lola din siya ng Messiah, ni Jesus Christ, na kung saan manliligtas natin. Kung wala itong together nila, wala yung forever natin ngayon. Buti na lang, mga kapatid, sumama sa tamang tao at nagdesisyon na sumamba sa tamang Diyos. Itong si Ruth, hindi siya nagkamali sa desisyon niya. Hindi siya nagkamali. Hindi ko na lang alam, kapatid, kung anong maganda, anong pwede pang mangyari sa future mo, sa future ng mga anak mo, at sa future ng buong pamilya mo, sa desisyon na gagawin mo ngayon. At naniniwala ako, kapatid, kaya mo narinig ito, may magandang plano si Lord sa buhay mo. May magandang plano si Lord. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Alam mo, kapatid, napansin ko lang dito, nagdesisyon muna siya. Buti na lang di nagkamali si Ruth ng sinamahan. Naging lola siya ng mahusay na hari. At higit sa lahat, ng hari ng mga hari. Napansin ko lang, kapatid, kapag nagdesisyon ka na mahalin si Lord, sambahin si Lord, handa kang ipagpalit yung mga bagay na kung saan hindi makakaluwalhati sa Kanya, yung mga Diyos-Diyosan na yan, para lang sambahin siya na nag-iisang Diyos. Kahit ano pa ang past mo. Anong past ni Ruth? Alam mo naman, kapatid, iniwan. Namatayan? Anong past niya? Sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kinamumuhian ng mga tao? Pangit ang tingin sa kanila dahil pagano? Pero nagdesisyon siya na sumamba sa nag-iisa at tamang Diyos. Doon na nagsimula ang mga tamang bagay sa buhay niya. Kapatid, magdesisyon ka lang. Handa ka bang mag-adjust? Handa ka bang mag-blend? At handa ka bang mag-commit una kay Lord? Kaya mo bang gawin yun? Kapatid, it may not be easy, but it can be done. It can be done. God can change you. Kayang baguhin ni Lord yung buhay mo. Katulad ng ginawa niya sa buhay ni Ruth at Naomi. I don't know kung ano yung present na situation natin ngayon. Pero kung makikita mo, kapatid, God can totally change your life, your family, and the future of your family. Kasi sino yung nagsimula? Sa kanila. Kanino magsisimula? Sa'yo. Kung marami man nag-fail sa past natin, ayusin mo na lang ngayon. May pag-asa. Because no one is hopeless. Whose hope is in Jesus. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon? Handa ka magdesisyon, Lord, sa iyo ko po ilalaga ang aking pag-asa. Marami ng mga tao, Panginoon, marami ng hindi magaganda, Panginoon, na pangyayari sa aming pamilya,
sa paligid namin, sa past namin, na minsan, Lord, nagiging hopeless na nga kami. Akala na namin, ending na magagandang bagay sa aming buhay. Pero alam mo ba, kapatid, yung akala mong ending na, beginning pa lang pala ng Panginoon sa buhay mo. Are you willing to commit your life to the Lord? Tanggalin mo, kapatid, ang mga kasinungalingan na yan. Kung inisip lang yan, kung patuloy lang kinain sina Ruth at Naomi ng isipang yan, tapos ang future nila. Buti na lang, sa kahit na panahon na napakapait na mga pangyayari sa kanilang buhay, nagdesisyon pa rin sila. Lalo na si Ruth, na sumama sa mga taong sumasamba sa nag-iisang Diyos, na sumamba sa nag-iisang Diyos. Who among you here right now, na sabi mo, Lord, I want to commit my life. Itong sirang buhay, itong nagkawasak-wasak na buhay, itong tao na nagkapira-piraso yung pangarap, itong tao na sugatan. But Lord, I believe that you can mend my broken heart. I believe that you can heal us, Lord. And we really believe, Lord, that you can save us no matter what. Kahit na anong naging past namin, Panginoon. Are you willing to commit your life right now to the Lord? Are you willing? If you are willing right now, bibilang ako ng 3 kapatid, at itataas mo ng kamay mo kung sinasabi mo, Lord, I am willing, at mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Will never be the same again. Are you ready? 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, nanalangin tayo, but make it your personal prayer today. Naniniwala ko kikilos si Lord sa buhay mo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Change me. Change me, Save me. save me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ng buong puso, ng personal, yung panalangin na yan, sabi ng Bible, hindi niya i-reject kung sino mang lumapit sa Kanya. Mahal ka ni Lord, kapatid. Pwede ka magsimula lagi sa Kanya. Why? Because He is the Alpha, He is the Omega, He is the first, He is the last. Everything begins and ends with God. Simula ka sa Kanya, kapatid. Ito ang pinakamagandang simula na gagawin mo sa iyong buhay. Mahal ka ni Jesus. And for all of you right now, nakatulad ni Naomi, pwedeng dati kang mananampalataya. Pwede, kapatid, na nagkaroon ka ng mga hindi magagandang mga experiences sa buhay mo. Pwede, kapatid, na nasugatan ka, nagkaroon ka ng hindi magagandang mga karanasan, kapatid, in the past, and even today. I don't know kung ano, kapatid. But ang sigurado lang ako, kaya ni Lord magbigay ng panibagong simula. Kaya ni Lord magpagaling. Kaya ni Lord umayos ng buhay. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Lumapit ka sa Kanya, kapatid, ngayong oras na ito. Surrender mo lahat sa Panginoon, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng hindi magagandang itinanim sa iyong puso't isipan, para hindi ka makapamuhay na mas maayos. Father in heaven, I pray, God, I renounce and even I rebuke these lies na bumabalot sa puso't isipan ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na wala na kaming ibabangon, wala na kaming iaahon, wala na kaming inaayos, wala na! Ba't lahat ng yan, Panginoon, ay kasinungalingan? Ibang-iba, Panginoon, pagdating sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil mas matindi pa rin, Panginoon, ang pagmamahal mo kaysa ginawa naming pang-iwan sa iyo. Mas matindi pa rin, Panginoon, ang pagmamahal mo
kaysa sa mga ginawa namin hindi magagandang bagay in the past. Salamat pa rin, Panginoon, dahil handa kang tumanggap. Handa kang magbago, Panginoon, ng mga buhay ng mga taong lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. I pray, God, that you change our minds. You change our hearts. Lord, I speak for a brighter future, Panginoon, para sa bawat isa na nandirito. Yes, hindi magiging madali ang mga bagay-bagay, pero magiging posible kapag kasama ka namin, Panginoon. Because you promised us that you will never leave us and you will never forsake us. Right now, in the name of Jesus, I speak for healing. Right now. Lord, save us, Lord, from our situation, Lord. Na kinabibilangan ngayong oras na ito, kapatid, i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. I-surrender mo sa Panginoon lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay. Bumalik ka, kapatid, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Bumalik ka, kapatid, sa katotohanan. Ikaw nagbabago, pero si Lord hindi nagbabago. Pwedeng nagbago si Naomi nung umalis siya sa kanilang bansa. Nung nagbago siya ng mga kasama, nung nagbago siya ng paniniwala. Pero si Lord na kanyang binalikan na hindi nagbago. Yung Diyos na binabalikan mo, yung Diyos na muli mong sasambahin, yung Diyos na muli mong mamahalin na hindi nagbabago, yung Diyos na handa ka muling magtiwala ay hindi nagbabago. Commit your life to Jesus once again. Oh Lord, Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Mahal ka ni Jesus. Hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Diyos na nagmahal mo, na nagmahal sa'yo, kapatid. Nung ikaw ay sumemplang, nung ikaw ay nasugatan, nung ikaw ay naligaw, siya pa rin yung Diyos. Oh Lord. Oh Jesus. Just come to Jesus, ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Sambahin mo siya, kausapin mo siya. Oh Lord. Hallelujah. Come, oh God, and bless your people today. Oh Lord. Iba ka, Panginoon. Hindi ka katulad ng ibang Diyos-Diyosan. Hindi ka katulad ng ibang tao, Panginoon, na wala na kaming maaasahan. Ikaw yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi namin pinagsisisihan na muli ka naming masamba at magkatiwalaan. Come on, just lift up your voice right now. Oh Lord. Oh Jesus. Oh Lord. Come on. For the last time. There is no one like you, Lord. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Magbago na ang lahat, Panginoon. Hindi ka magbabago, Lord. Bago na nga kami, Lord. Hindi ka magbabago, eh. Kaya salamat, Panginoon. Kung sino man sa amin, Panginoon, dito nalayo sa iyo, salamat dahil ikaw pa rin yung Diyos. The same God na inalisan namin. It's the same God na binalikan namin. The same God na sinaktan namin. It's the same God na muling tumanggap sa amin.
Salamat po, Panginoon. Naniniwala ako, Lord, may binago kang puso. May binago kang buhay. Dahil, Lord, may babaguhin ka, Panginoon, na takbuhin ang buhay namin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pag-asa. Na kailanman, Panginoon, laging sa iyo lamang namin makukuha. Salamat po sa Diyos na hindi bumibitiw, sa Diyos na hindi nagbabago, sa Kanyang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa Diyos na nagmahal sa iyo. Come on. Hallelujah.